Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan. Cancer Kabayan, this reading is for you. This is for June 10, 11, 12, 13, 14, 2024, no? Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat kayo sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa halos lahat kayo is resonates. Keep comment lang mga kabayan, ang inyong energy is naiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko. Makuha ko lang yung energy nyo. Maka-resonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po na energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin, pa-personal reading po nasa baba po ng video to, how to contact me. This is a general reading, kabayan Cancer, kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga para sa iyo. Tandaan nyo po, hindi nyo po ito personal reading. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maari din ito is nangyayari, o mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan po natin ang isipan, mas intindihin natin po. Okay? At syempre, maaaring related sa work, love, job, friends, family member, co-workers, o sa business mo. Ulitin ko hindi niyo po ito personal reading. Kung ano lang po ang lalabas dito, huwag niyo pong angkinin dahil marami po kayong energy sa mundong ito. Iba dito masakit ang ulo, paa, may illness, ganyan. And then we have deep fish. Yan. May mga business, siguro may mga umpisahan kayong work, business, negosyo. When it comes to pera, there's a gain and wealth. Ako nakita and abundance sa inyo, no? Yan. Baka nakakita kayo ng fish o may alaga kayong fish. Yan, no? So, nakita ko dito iba. And we have the sun. May mga successes, victory. Kumbaga, may mga happiness na magaganap sa buhay mo. No? So, nakita ko ito. May mga malalaman din na katotohanan. Kumbaga, may mga ginawa kayo or gagawin kayo o may mga mangyayaring situation na positive. May mga positive outcome na magaganap sa inyo. Okay? We have the key. Okay. Ngayon, naintindihan ko na. And, nasa sayo daw mga kamay to unlock the opportunity or yung success mo. Kailangan mo daw lumabas sa iyong comfort zone o be open, no? Yan. Kumbaga, unlock, may mga answer, ang mga answer na sa mga tanong na nasa isip mo is nasa sayo rin. Okay, sinasabi ito. The destiny rin is nasa sayo din. Yan. Yung solutions sa mga problema mo is nasa sayo din. Yung fulfillment na gusto mong makamit is nasa sayo din. Okay? Yung victory and success, nasa sayo din. Kasi nasa sayo ang susi. Okay? Sa pagbabago. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, there's a person in the past na na maaari mag-sorry. So nakita ko dito. Tingnan natin ha. Meron daw dito na handun yung you're in a dark eh. Maaring nahahatakan ng nakaraan na situation. No, sa nakita ko dito. May tao dito na napo-frustrate. May tao dito na nagkakaroon ng negative thought. Self-imprisonment. Feeling niya, na-imagine na, helplessness na. Yan. May mga sitwasyon, may nakita ako dito na may mga pinag-iisipan daw kayo, maybe a project, new business, something, love life, ganyan. Yan, may mga iniisip kayo. Kumbaga, hindi yung sitwasyon na sinisiyasat nyo yung sarili nyo, naghanap kayo ng katotohanan, urong-sulong, may mga iniisip kayo na urong-sulong. Yan, if you want to withdraw something, you want to retire, yung siguro iba to hinahanap nyo, saan ba ako magaling, ano ba yung kakayahan ko, ganyan. May mga sitwasyon kayo na gusto nyong solusyonan sa buhay. No? You want to jump to your fashion, or you want to take a risk, or you need to take a risk. Ang nakikita ko dito, no? Tingnan natin. May tao rin dito na in the past na they want forgiveness. Gusto niya ng pagpapatawad, or maybe a vice versa, ano? So nakita ko dito.
Iba dito siguro, magtatayo kayo ng business, malaki o maliit man yan. Baka maitatayo kayo o meron na kayo, no? Page of confusion. Okay. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng rejection dito, no, sa nakita ko. Iba dito naghihintay ng bagong opportunity ang nakikita ko. Ba't parang tabi niyo yung anak ko? Naghihintay ng bagong opportunity, ganyan. Naghihintay ng bagong love life. Yan nakita ko. Nakita ko medyo mayroong hindi masaya ang sitwasyon nyo. May gusto kayong makamit na gustong gusto nyo, no? Siguro ngayon nagkakaroon ng lungkot. Siguro you want to withdraw something or you want to let go. No, handun yung gusto nyo nagkaroon ng mga disappointment, kumbaga. Nagkaroon ng dissatisfaction. Yung iba dito nakakaramdam ng bored na kayo sa sitwasyon nyo ngayon. Tapos gusto mo magtry ng ibang destination or path, something lost sa iba, no? And then nandun yung lack of emotional. Yung iba dito nagkaroon ng pagbabago when it comes to a feeling, yung sa aspeto ng ano yun, nararamdaman sa buhay. Nagbago kayo. Parang may gusto na kayong gawin sa buhay nyo. Yun ang nakikita ko. Parang nagkakaroon ng mga bagong perspective sa buhay nyo. Yun ang nakikita ko. Minsan tanongin nyo rin yung sarili nyo, ano ba yung sitwasyon na magbibigay sa akin ng joy and fulfillment, ganyan. Minsan tanongin din natin yung sarili natin. Tsaka wag tayong, and sinasabi rin dito na don't waste yung time natin sa addiction na nagkakaroon tayo ng mental, emotional. Ganyan. Huwag tayong pumopos doon kasi mas lalo lang tayo may stress. Yan. We need to abandoning something, and nakikita ko rin dito. Yung iba siguro may travel. O you want to withdraw something, you need to let go or escape sa isang situation. You need to walk away, no? Kung hindi ka na masaya. Sundin mo yung gusto ng puso mo. Huwag kang maghintay ng sign. On-and-off kasi yung action na nakita ko sa'yo. No, siguro handun pa yung na-stuck ka talaga, and then ang dami mo pang question, ang dami mo pang gustong gawin, maaaring ganun. And then ganun, para nagiging emotional ako nakikita sa'yo. Iba siguro magkakaroon ng offering. Baka may mag-offer sa inyo ng love or opportunities, pero pag-iisipan nyo. Yun ang nakita ko. Maaaring may mag-offer ng gift, or ikaw ang mag-offer ng love or opportunity. No, something. Pero magkakaroon ng pag-iisip or i-reject. Baka nagkaroon ng rejection, in the past. When it comes to a relationship, nakita ko, handuin yung yung parang ikaw lang yung give ng give, or vice versa to ha. Parang handun yung inintindi mo yun, kahit may nagbago, pero inintindi mo yung sitwasyon. Yung parang ikaw lang yung give ng give. May iba sa inyo, mahilig lang din mag-give, magbigay ng gift. Yan. Ang nakikita ko rin na handuin yung part na kahit na nagkakaroon ng sadness, kahit na nagkakaroon ng, kumbaga nagkaroon ng unexpected change sa inyo, handun ka pa rin, mas inintindi mo yun. Kaya parang ikaw yung nakulong sa sitwasyon na yun. Parang ikaw yung nag-focus sa pain na sitwasyon na yun. Parang na-corner ka. Ganun na nakita ko. Iba sa inyo, baka binubuli kayo, no? Tingnan natin. Anong pwede ko malaman kayo? Okay, baaling this is the past, nakikita ko dito. Siguro may mga tinulungan kayo sa in the past, no? Nakita ko may mga tinutulungan kayo related ang money. May magkikita kita daw.
siguro by August or within 8 days, 8 weeks. Yan, baka may pag-uusapan at may magkikita-kita. Ganun nakita ko. Baka may travel kayo, no? Yan. Maaring dyan lang o sa ibang bansa, ganyan. O baka uwi ka ng Pilipinas. Ganun nakikita ko. Basta may mag-getting together ako nakikita dito. Malaking pagbabago mangyari sa'yo. O kailangan mo isaayos daw? Kailangan daw ng pagsasaayos dito? Ang sinasabi dito, you need to escape yung something must be let go. Ang nakita ko dito, and kailangan ng forgiveness, kailangan na rin i-let go or mag-move on, no? Going towards sa new life, sa new direction, no? Kasi nandito si Wheel of Fortune. Yan, kailangan mo daw ng positive destination, positive path. Yan, may mga biglaan talaga mangyayari sa buhay mo. May mga biglaang mangyayari. Yan, makikita ko yung movement mo, yung destiny. Well, nasa sayo talaga, no? Sinasabi nila nga talaga, nasa sayo. Kung gusto mo ng positive destination, you need to move. Para magkaroon ng stable sa'yo, no? Basta continue ka lang sa direction mo to find your goals, no? Sa nakita ko dito. May magme-message daw sa sa'yo. Baka maaring makatanggap ka ng text message to someone. Maaring kapamilya mo, dati mong karelasyon, yan. Kasama mo sa trabaho, yan. Makakatanggap ka daw. Maaring past person sa iba. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin. Bakit? Para okay. Ito. So nakikita ko dito, makakaramdam daw kayo ng stress, anxiety, depression. Mapopokus kayo sa situation na mapoprostrate kayo. May tao daw kayo natutulungan. Apart to family, maaring nanay, tita, kapatid. Basta malapit siya sa puso mo. Iba dito magigilty. May self-hate tsaka self-doubt. May inner critic. Ano ibig sabihin? Nakikita ko dito. Ibig sabihin, may mako-confine. Yun na nakikita ko. May mako-confine o mapaparalyze. Nakikita ko dito O kaya mau-hospital siya. Baka magpapadoktor lang. Yun na nakikita ko. Ingat-ingat din sa nakita ko dito. May mga pagbabagong mangyayari. May mangyayari. Ganun. May nakikita ako na lumalabo yung mata. No? May lungkot ha. Iba dito medyo magiging hot temper. Okay. Makakaramdam daw kayo ng pagod. You need to be wiser and strong Sa nakikita ko dito, may makikita. May dealing. May community effort sa iba, maaring may reunion,
getting together, family unity, may pupunta ka sigurong parties, o kaya may pupunta kang wedding, may happiness, joy, magkikita-kita, basta getting together, celebration sa iba, something community or teamwork, ako nakikita. May mga pag-uusap-usapan na magdidile, parang pag-uusapan, parang they want to share goals, something, may pagpaplano sa iba, may sitwasyon na kailangan i-focus at give effort. Sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na dapat pag-aralan daw. Makakatanggap ka ng text message to someone. Yun na nakita ko sa'yo. Someone is spying. The past person, maaari. No? Or maaaring ikaw. No? Vice versa. Oh, ingat-ingat lang ha. Meron talagang something marirehabili. Sa iba dito, magulang. O basta malapit sa puso mo. Anong pwede ko malaman dyan? May tao ako nakikita dito na pinipilit niya yung sarili niya sa isang sitwasyon. Ganun nakita ko. May susuportahan daw kayo. May susuportahan kayo sa pera. May susuportahan kayo. Malapit sa puso. Na dapat aksyonan. Malapit to sa puso. Anong pwede ko malaman dyan? May pag-uusapan. Related ang money. And then, may tutulungan. Iba sa inyo breadwinner, may dapat suportahan na tao. Kailangan ng pera. Yun nakita ko. Maaring may tutulungan ka na aalis na tao. Ganyan. Baka gusto niya mag-travel. Ganyan nakakita ko. Sa iba ganun. No? Kuhanin niyo yung sa inyo dito. May kailangan na tao na i-provide Galing o, The Hermit and the Hermit. Ba yun? Dala-dalawa. Ano pwede ko malaman? Ano yun? May sitwasyon ka na siguro nangyari na to in the past. May mga pag-iisipan. May daw. Siguro malapit sa puso ito. Hindi ko alam po ikaw. Maari may pananakit ng bandang tiyan. Ako nakikita. Siguro nangyari na to in the past. No? May maaalala ka daw na tao, mga pangyayari, tao or pangyayari in the past na mahalaga sa'yo. Maaring work, maaring karelasyon, yun.
marireminizing mo yung happiness, yung mga memories na yun. Yan, may mga maalala ka daw na every night, ganyan. Nakita ko dito. May mga sitwasyon na kailangan mo daw mag-focus and committed. May mga sitwasyon ako na nakita na kailangan mo daw na mag-give effort, no? Maaring kailangan mo perfectin o kaya marami kailangan mo nang i-develop, maaring ganun. Nakikita ko naman yung hardworking mo sa nakita ko dito. Siguro may mga situation ako na nakikita na kailangan i-expertise. Yun. Iba sila perfectionist. Okay. Meron ditong mga may mga nangyari na maling desisyon sa buhay. O may mga mangyayari pa lang sa iba. May mga mangyayari o pangyayari dito na nagkamali ng desisyon. O kaya na-overwhelm sa mga choices. Siguro ang daming pagpipilian, pero ang napili niya is maling tao or maling trabaho, maling sitwasyon. Ganyan, nakita ko dito. Nagkaroon ng mga bad decision. Na feeling trap yung iba dito. Halimbawa, may tinulungan kayo, pero hindi naman bukas sa loob nyo. O kaya, may tinulungan kayo, o may tutul, something ganun. Halimbawa may tinulungan kayo, pero ayaw nyo naman talaga yun. O kaya, pinilit kayo, sige na, tulungan mo na ako. Yung mga ganun. Yun. Parang yun, bad decision yun. Kumbaga, meron naman sila, bakit mo pa sila tutulungan? Maaring ganun. Basta may mga bad decision ako nakita. No? Tingnan natin. May tao dito na na hindi siya masaya. May tao na babalik. Hindi niya alam kung may tao ka rin na binilak sa buhay mo. Hindi niya alam, sabi niya nagkaroon daw siya ng maling desisyon sa buhay niya. Hindi niya alam kung tatawagan ka niya, babalik siya, o kukontakin ka niya. May tao na medyo malimit dito. Gusto niya mag-sorry. Dalawa ba yung person mo? Yung isa kasi nakita ko dalawa yung person dito. Yung isa babaero. Yung isa mahal ka. Nagkaroon ng nagkaroon ng hindi masayang nagkaroon ng gulo. No, nagkaroon ng gulo, mayroong mga nag-away-away, nagkaroon ng mga indecision, confusion, may mga option, may mga fear of change, may nagkaroon ng mga cancel or delay sa inyo. Kakaroon kasi ng fear option o kaya indecisiveness pa talaga kasi natatakot sa mga magaganap o mangyayari na situation if ever na mag-jumping, no, o kaya sa mga magiging resulta nito. You are being held back, ganyan. And then, sa nakita ko rin dito na nagkaroon ng mga sadness, parang magulong pamilya, magulong situation, yan nakikita ko sa iba. Nagkaroon ng lack of community. Hindi ko alam kung may mga nagtalo-talo sa loob ng tahanan o sa trabaho yan o karelasyon. Hindi nagkaroon ng pagkakaise, no? Parang there's something na parang may sabi dito na utang na loob. I don't know kung sino yun. May gulo, may naiinis, may nayayamot, may mga dreams dito na situation na magsha-shattered or nag-shattered. May mga inasam kayo na hindi niya natupad, na hindi nangyari.
Ganun. Kumbaga, nagkaroon ng lungkot sa loob ng tahanan or sa foundation or sa situation nyo ngayon. May maglalabas daw ng pera, may tutulungan ka, no? You're waiting to something. Ay, nako. May-stuck ka. May-stuck ka sa isang sitwasyon. Iba dito maglalabas ng pera, magsusuporta ng pera. Ganyan. Yung mga sitwasyon na ganun. Arigato namaste, God bless.